pagmamahal. Napakasarap na pakiramdam. Napakasaya sa pang-araw-araw kapag kasama mo ang iyong mahal. Subalit, hanggang kailan mo ito pangahawakan? Ano ang kaya mong gawin para sa iyong minamahal? Nararapat ba gawin mo ang lahat? Lahat. Kahit hindi ito tanggap sa sangkatauhan. Sa isang mapayapang bayan, nakatira sina Ana at Herman, mag-asawang puno ng pagmamahal at masalimuot na mga alaala. Sa kabila ng mga pagsubok, napanatili nila ang matibay na ugnayan. Hindi lamang bilang mag-asawa, kundi bilang matalik na magkaibigan. Si Herman, isang masipag na magsasaka, ay araw-araw na nagtatrabaho sa bukirin upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Samantalang si Ana, isang mapagmahal at maalagang may bahay, ay may natural na kakayahan sa pagluluto na naging sanhi ng kanilang masayang mga hapunan na puno ng tawanan at kwento. Isang gabi, habang nagsalo-salo sa hapagkainan, tinanong ni Ana si Herman kung naalala pa niya ang kanilang unang pagkikita. Naalala mo pa ba, mahal, nung unang kita ko sa'yo, muntik na kitang matapakan sa palengke, biro ni Ana, sabay hampas sa braso ng asawa. Teka, hindi kaya ikaw may kasalanan noon? Sagot ni Herman na may kasamang tawa. Tinitigan mo kasi ako na matagal kaya hindi ko nakita yung kariton. Nagbiro sila sa isa't isa habang binalikan ang mga simpleng alaala ng kanilang pagmamahalan, ang kanilang kasal sa maliit na kapilya, at ang mga araw na sabay nilang hinaharap ang buhay. Ngunit isang araw, dumating ang isang pagsubok na hindi nila inaasahan. Nakaramdam si Ana ng kakaibang sakit, hindi lamang ubo at sipon. Pagkatapos ng mga pagsusuri, lumabas ang isang malupit na balita. Leukemia, ang sakit na walang lunas at ang oras ni Ana ay nagiging limitado. Si Herman, hindi kayang tanggapin ang balita. Hindi pwede, bulong niya. Ang puso'y punong-puno ng takot at pangungulila. Ngunit si Ana, sa kabila ng lahat ng sakit, ay nagpapakita ng lakas. Herman, mahal, hindi ako natatakot, basta andyan ka. Sabi niya, ngunit daman ni Herman ang takot sa kanyang tinig. Hindi na kayang magsalita ni Herman. Ang kanyang mundo ay parang gumuho at ang mga araw ay nagmimistulang mabigat. Naghahanap siya ng iba't ibang doktor at mga lunas. Inubos niya ang lahat ng kanilang ari-arian. Isinangla pati ang kanilang lupa at palayan. Ngunit walang nangyayari. Lalong lumala ang kalagayan ni Ana. Isang gabi, habang nakaupo si Herman sa labas ng kanyang bahay, may narinig siyang usap-usapan mula sa matatandang nag-uusap sa harap ng tindahan ni Aling Rosa. May narinig ako tungkol kay Mang Pedro, sabi na isang matanda. Albularyo sa malayong probinsya. Kaya niyang gamutin ang anong sakit, kahit yung mga naiiwan ng mga doktor. Nagkaroon ng bagong pag-asa si Herman sa kanyang narinig. Pinuntahan niya agad ang mga matatanda at tinanong kung paano makarating kay Mang Pedro. Totoo ba yan? May paraan ba para gumaling si Ana? Tanong ni Herman. Isang matandang lalaki, si Lolo Isko, ang nagsabi. Oo, may mga gumaling nga, pero may kapalit.
Hindi basta-basta ang inihiling niya. Pero hindi na nakinig si Herman. Ang tanging iniisip niya ay si Ana, kung paano siya maligtas. Kung may paraan pa gumaling si Ana, gagawin ko ang lahat. Wala nang mawawala sa akin, sabi niya sa mga matatanda. Kinabukasan, iniwan ni Herman si Ana sa pangangalaga ng kanyang hipag at naglalakbay patungong malayong probinsya. Ang biyahe ay mahirap at mapanganib. Tumawid siya ng mga bundok, dumaan sa mga kapal na gubat at kinailangan maglakad sa madilim na daan. Ang bawat hakbang ay mga kalakip na takot at pangarap. Isang pangarap na maisalba ang buhay ni Ana na kanyang pinakamamahal. Halos abutin siya ng isang linggo, walang tigil sa paglalakbay. Narating ni Herman ang isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan. Kumatok siya at sumigaw. Mang Pedro, kayo po ba ang albularyo? Kailangan ko ng tulong. Matagal bago bumukas ang pinto. Sa isang matandang lalaki. Ito ay lumabas, si Mang Pedro. Ang mga mata nito ay matalim at ang tingin niya ay parang tumatagos sa kaluluwa ni Herman. Matagal na kitang inahantay, sabi ni Mang Pedro. Ang tono ng kanyang boses ay may kabuntot na misteryo. Alam kong bakit ka nandito at alam ko rin ang halagang kaya mo ibigay para sa isang himala. Nagulat si Herman. Kung kaya ninyong gamutin ang sakit ni Ana, bibigyan ko kayo ng lahat ng meron ako. Pwede kong isangla ang aming lupa, bahay, kahit ano. Tahimik na tiningnan siya ni Mang Pedro. Hindi mo naunawaan ang hinihiling mo, iho. Ang kapangyarihan ko ay may kapalit at hindi mo alam ang tunay na halaga ng iyong hiling. Ngunit hindi nakinig si Herman. Ano man ang kapalit, tatanggapin ko. Basta gumaling lang ang pinakamamahal ko. Mariing sagot ni Herman, puno ng desperasyon. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bilog na buwan, humuni ang hangin sa pagitan ng madidilim na punong kahoy. Ang lumang kubo ni Herman ay tila isang pugad ng anino. Mga ilaw ng kandila ang tanging nagbibigay liwanag sa mga nakapangingilabot na paligid. Sa gitna ng silid, nakahiga si Ana. Walang malay. Nakapalibot sa kanya ang mga halamang gamot, mga dahon ng alagaw, ugat ng luya at pulang rosas na ngayon ay nababalot ng alikabok ng mga lumang orasyon. Ang albularyo, isang matandang may mga matang kasing itim ng gabi, ay bumibigas ng mga sinaunang dasal. Inuusal ito na parang isang bumubulong sa dilim. Hawak niya ang isang kalawanging kutsilyo. Dumadaloy ang dugo ng kapalit mula sa dulo nito patungo sa isang mangkok na maitim na langis. Ngunit isang bagay ang hindi ayon sa inasahan. Biglang nanginig ang katawan ni Ana. Bumula ang kanyang bibig at ang kanyang mga mata walang puti. Pawang dilaw na lamang. Ang bibig ay bumuka ng husto, parang isang nilalang na hindi na siya. Napatras si Herman, kita sa muka ang gulat at takot. Ano nangyayari? Sigaw niya. Hindi sumagot ang albularyo. Nanginginig ang kamay nito habang dinidiinan ang anting-anting sa kanyang noo. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa bibig ni Ana, may lumabas na maitim na usok. Kumapang ito pababa sa kanyang dibdib. Nag-uugat sa kanyang balat na parang mga itim na ugat ng isang patay na puno. Napaatras si Herman, ngunit hindi niya inilis ang tingin sa asawa. Hanggang sa tumigil ang kanyang paghinga. Katahimikan. Hangin lang ang niririnig. At sa isang iglap, bumagsak ang katawan ni Ana na walang buhay. Nalaglag sa lupa ang kutsilyo ng albularyo. Ang tunog nito ay parang isang kampanang nagtatakda ng wakas.
Nanginginig ang matanda, hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit si Herman, hindi siya lumuhod sa pagdadalamhati. Hindi siya sumigaw ng sakit. Pagkos, dahan-dahan siyang lumapit sa katawan ng kanyang asawa. Tinitigan niya ito. Hindi na siya humihinga, pero parang naririnig pa rin niya ang kanyang tinig. Isang bulong na nagmumula sa dilim. Hindi siya sumusuko. Lumipas ang 3 gabi ng pagluluksa, ngunit hindi natulog si Herman. Sa halip, bumalik siya sa albularyo, dala ang isang mabigat na supot ng pilak at ginto. Hanapan mo ako ng paraan, anya sa malamig na tinig. Tumingin ang albularyo sa kanya, kita sa mukha ang alinlangan, ngunit na makita ang kayamanan. Isang anino ng kasakiman ang dumaan sa kanyang mga mata. Mula sa ilalim ng kanyang luma at amoy lupang aparador, inilabas niya ang isang aklat na balot sa lumang telang pula. Ang pabalat nito ay mula sa balat, hindi basta-bastang papel o pergamino, kundi balat ng isang bagay na minsang nabuhay. Pinuksan ito ng albularyo at sa harapan ni Herman. Tumambad ang mga sulat sa wikang hindi niya maunawaan. Mga pahinang tila gumagalaw sa kanyang paningin, mga tindahan na parang may sariling buhay. Piliin mo ang babaeng papalitan, anang albularyo. Malamig ang tinig. Kunin mo ang puso ng iyong asawa at ipalunok sa isang bagong katawan. Napasinghap si Herman. Dapat makuha mo ang puso bago ito tuluyang mailibing. Bumulong na parang may nakikinig na iba sa paligid. Doon, ililipat ang kaluluwa ng iyong asawa. Ngunit mag-iingat dahil may halimaw sa ganitong kasunduan. Sa 3 araw na hindi siya natulog, hindi kumain at hindi umalis sa tabi ng kabaong ng kanyang asawa. Ngunit sa ilalim ng kanyang kalungkutan, may lihim na siyang ginawa. Bago tuluyang ilibing si Ana, kinuha niya ang kanyang puso. Sa loob ng isang madilim na silid, nakalagay ito sa isang gintong mangkok, nakababad sa itim na langis. Bagamat wala ng buhay, tila may kakaibang enerhiyang bumabalot dito. Ang langis ay bahagyang gumagalaw. Waring may nabubuhay sa ilalim ng dilim. Sa tuwing tititigan ito ni Herman, parang may bulong na hindi niya mawaring. Dumadagundong sa kanyang isipan. Mahal, hahanapan kita ng bagong katawan. Bulong niya habang inahaplos ang malamig na laman. Sa halip na pisikal na pintig, ang puso ni Ana ay tila may mahiwagang pwersang bumabalot dito. Isang sumpang hindi niya matatakasan. At kaya, nagsimula ang kanyang pangangaso. Sa isang tahimik na lugar, natagpuan niya ang kanyang unang biktima. Isang inosenteng dalaga na walang muwang sa kanyang kapalaran. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, pinigkas ni Herman ang mga orasyong nakasulat sa itim na aklat. Sa loob ng 3 gabing walang tulog at pagkain, pinalakas niya ang kanyang dasal. Pinakawalan ang pang-akit na mahikang hanggang sa lumapit sa kanyang babae. Nang makuha niya ang tiwala nito, dinala niya ito sa isang liblib na lugar, malayo sa sinuman, malayo sa anumang makapigil sa kanya. At doon sinimulan niya ang ritual. Bumagsak ang dalaga sa kubo. Habol-habol ang hininga habang ang katawan ay nanginginig sa epekto ng orasyon. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangan na galaw, sinaksak ni Herman ang kanyang dibdib. Tinukot ang puso nito, pinalitan ng pusong minsang nagmamahal sa kanya. Nangilid ang dugo sa kanyang mga kamay. Bumubulwak
sa maruming lupa. Pumipitik-pitik pa ang puso ng dalagang biktima habang nakaihaw ito sa nagbabagang uling. Ang amoy ng nasusunog na laman ay humalo sa hangin at habang unti-unti itong naluluto, tila sumasayaw ang anino ni Herman sa apoy. Tila may kasamang iba pang nilalang na nagmamasid sa kanya. Nang handa na, dahan-dahan niyang inilapat ang inihaw na puso sa bibig ng bagong katawan. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinusubo ito sa bibig na walang malay na babae. Ana, mahal, ikaw na ba yan? Pabulong niyang tanong, puno ng pag-asa at pangamba. Saglit na katahimikan. Pagkatapos, gumalaw ang daliri ng babae. Dahan-dahan siyang bumabangon sa ilalim ng malamlam na liwanag. Tumingin siya kay Herman at ito ay muling nagkatulog. Hindi umalis si Herman sa kanyang tabi. Nilinis niya ang bahay at ang natirang laman na inihaw ng puso kanyang ginawang malasalasang ricados. Ito ay nakahanda sa muling pagising ng dalaga. Kinakabahan na si Herman dahil 3 araw na itong mahimbing na natutulog. Siya ay sumaglit sa bayan at sa kanyang pagbabalik, wala na ang babae sa higaan. Natakot siya at nag-alala na baka hindi tagumpay ang ritual. Ngunit napaisip din siya kung hindi man ay may karne pang tira para sa susunod na biktima. Habang si Herman ay nakaupong malungkot, may humawak sa kanyang balikat at sa kanyang paglingon. Ngumiti ang dalaga. Hindi na takot, hindi na nagtataka, kundi isang pamilyar na ngiti. Walang iwanan, mahal. Anya, malambing, ngunit may bahid ng isang bagay na hindi naganap na tao. Nanginginig si Herman sa tuwa. Tagumpay ang ritual. Akala niya tapos na ang lahat. Ngunit paglipas ng mga taon, siya naman ang tinamaan ng sakit. Nang malapit na siyang binawian ng buhay, si Ana ngayon nasa ibang katawan ay isang nagsasagawa ng ritual. Gumamit siya ng ibang lalaki bilang biktima, kumuha ng kanyang puso at ipinalunok sa isang batang lalaki na napili niyang maging bagong katawan ng kanyang asawa na si Herman. Muling naganap ang parehong ritual, parehong orasyon, parehong sakripisyo, at parehong tanong. Herman, mahal, ikaw na ba yan? At ang sagot na pabulong, walang iwanan, mahal. Paulit-ulit ang proseso. Habang lumilipas ang dekada, nagbabago ang kanilang itsura. Estado sa buhay at katauhan, ngunit sila pa rin ang magkasama habang buhay. Ang katawan ni Ana na ngayon Elisa ay unti-unting tumatanda. Muli, naghanap si Herman ng bagong katawan sa bawat paglilipat ng iba-ibang anyo ni Ana. Naging Marta, isang babaeng namatay sa sakit. Naging Lucia, isang Israherang natagpo ang patay sa ilog. Naging Rosa, isang babaeng itinakwil ng kanyang pamilya. At si Herman, siya rin ay nagpapalit-palit ng katauhan upang manatiling buhay. Naging Lucio, isang milyonaryo. Naging Fernando, ang anak ni Lucio. At muli, naging Juancho, ang mayamang, heredero at makapangyarihang negosyante. Sa labas,
Sila'y tila ibang tao, ibang pangalan, ibang kasaysayan, ngunit sa kaloob-looban, sila pa rin ang dating sila. Dalawang kaluluwang nakagapos sa isang sumpang walang wakas. Hindi nila namamalayan na sa tuwing nagpapalit-palit sila ng katawan, ang kanilang dating katawan ay hindi tuluyang namamatay. Ang mga ito ay nabubulok, unti-unting bumabangon at naging halimaw. Mga nilalang na walang kaluluwa. Gumagala sa dilim, patuloy na naghahanap ng nawawalang buhay. Ang kanilang balat ay punit-punit, hinabi ng sirasirang laman at nabubulok na ugat. Ang kanilang mga mata madidilim, ungak, ngunit puno ng galit. Ang kanilang bibig ay nakanganga sa walang katapusang gutom, hinihingas sa paghahanap ng kanilang nawawalang pagkatao. Ang ilan ay gumagapang sa sahig, hinahabol ang kahit anong may buhay. Ang iba naman ay patuloy na bumubulong, tinatawag ang mga dating minamahal, umaasang makabalik sila sa mundo. Habang si Ann at Herman ay nagpapakasasa sa kayamanan, sa kapangyarihan at sa walang katapusang pagpapalit-palit ng katawan. Isang bagay ang hindi nila napansin. Dumarami ang mga halimaw na nilikha ng kanilang kasakiman. Inakala nila ang walang hanggang buhay ay isang biyaya sa pangakong panghabang panahon. Ngunit sa bawat taong lumilipas, sa bawat taong kaluluwang inagawan nila ng katawan, unti-unting bumibigat ang kanilang konsensya. Ano nga ba ang halaga ng immortalidad kung ang tanging natitira sa kanila ay puot at kadiliman? Ngayon, sa huling sandali ng kanilang pagkatao, napagtanto nila na may isang paraan pa upang tapusin ang lahat. Ang kabayaran ay hindi lang ang mga buhay ng kanilang kinuha, kundi ang kanilang mismong kaluluwa. Sa gabing ito, kailangan kitilin ni Herman ang puso ng babaeng kanyang minamahal at sa huli, ialay ang sarili sa kadiliman. At sa sandaling iyon, hindi na sila magiging tao. Hindi na rin magiging kanila ang isa't isa. Wala ng pagmamahal, wala ng pangalan, tanging usok na lang ang matitira. At ngayon, nagsisimula na ang huling kabanata ng kanilang sumpa. Nanginginig ang kamay ni Herman habang mahigpit na hawak ang kutsilyo. Nakatingin sa kanya si Ana. Ang mga matay punong-puno ng takot, luha, at isang bagay na matagal nang nawala sa kanila. Ang pag-asa. Herman, ayoko pa mamatay. Mahina niyang bulong. Ang tinig ay panginginig ng isang kaluluwang alam nang wala nang pagliligtas. Ngunit si Herman, sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming dekada, ay tumingin sa kanyang asawa na may tunay na lungkot. Hindi bilang isang lalaking handang ipaglaban ng pag-ibig, kundi isang lalaking napagod sa walang katapusang pagkakasala. Alam niya, ito na ang wakas. Patawad, Ana. Mahina niyang sabi. Ang tinig ay basag, wasak ng mga buhay na kinitil nila sa ngalan ng isang pagmamahalang matagal nang naging kasakiman. Napansin nila pareho ang mga multong bumabalot sa kanila. Mga kaluluwang walang muka, walang pangalan, ngunit puno ng puot. Ang mga nilalang na minsan nilang inagawan ng buhay, ngayon ay nakapaligid sa kanila, tahimik na naghihintay. Alam nilang ito na ang kabayaran.
Matagal na tayong dapat nawala, Herman. Bulong ni Ana. Bumubuhos ang luha sa kanyang mga mukha. Pero natakot tayo. Mas pinili nating mabuhay kaysa tanggapin ang kapalaran natin. Pinikit ni Herman ang kanyang mga mata para bang sa unang pagkakataon, ngayon lang niya tunay na nakita si Ana. Hindi na siya ang babaeng kanyang minahal noon. Hindi na siya inosente. Hindi na buo. Siya rin mismo ay matagal nang hindi ang dating siya. Dalawang kaluluwang itinakwil ng langit, pero hindi rin tanggap ng mundo. At ngayon, kailangan na nilang tapusin ito. Walang iwanan, mahal. Puno na ang sakit ang tinig ni Herman. Hindi na ito pangako. Isa itong huling pagpapapaalam. Sa isang mabilis na galaw, itinaga niya ang kutsilyo sa dibdib ni Ana. Napasigaw ito, hindi sa sakit, kundi sa matinding panghihinayang. Sa huling pagkakataon, inabot niya ang mukha ni Herman. Nanginginig ang kanyang kamay, bago unti-unting naglaw ang liwanag sa kanyang mga mata. Napatitig si Herman sa dugoang katawan ng asawa. Nakaluhod siya, walang imik. Habang ang paligid ay lumamlam, ang mga anino ay lalong dumidilim. Ang hangin ay biglang lumamig. Ang mga multo ay lumapit. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi pa tapos. Siya na naman ang susunod. Dahan-dahan niyang dinampot ang kutsilyo. Ngayon puno ng dugo ni Ana. Inilapat niya ito sa sariling dibdib. Ramdam ang malamig nitong talim sa kanyang balat. Wala na siyang pag-asa. Wala na silang matatagpuan. At sa huling sandali, hindi takot ang lumabas sa kanyang labi, kundi isang basag na ngiti. Sa wakas, tapos na. Isang malalim na saksak, tumilapon ang dugo. Bumalot ang kadiliman sa kanyang katawan at sa loob ng isang iklap, wala ng Herman, wala ng Ana. Tanging usok na lang ang natitira. Subalit sa kabila ng kanilang sakripisyo, hindi pa rin natapos ang lahat. Sa isang liblib na lugar, sa isang malamig na lungsod, isang mag-asawa ang muling lumitaw. Bata pa sila, mayayaman, makapangyarihan. Isang babaeng nagngangalang Isabel, isang lalaking tinatawag na Victor. Sa kanilang paningin, wala silang nakaraang dapat alalahan. Wala silang pagkakasalang dapat babayaran. Ngunit sa kailaliman ng kanilang isipan, may isang bagay na hindi nawala. Sa tuwing sila'y magtitinginan sa mata, isang tanong ang bumubulong sa hangin. Mahal, ikaw na ba yan? At sa isang sagot na parang alingaw-ngaw mula sa isang nakalimutang kasaysayan. Walang iwanan, mahal.